Ang Mars ay isa sa pinakamalapit nating kapitbahay. Isa itong kahanga-hangang planeta at matagal nang iniisip ng mga sci-fi writers at mga siyentipiko ang potensyal nito bilang tahanan ng mga alien. Ang paghahanap natin ng mga sagot ang nagtulak sa atin na tuklasin ang ibabaw ng Mars gamit ang mga rover at orbiter na nakakuha ng mga kamanghamanghang larawan sa malinaw na 4K resolution. May taglay na magaspang na kagandaang ng Mars, isang malapulang kulay na pumupukaw sa ating imahinasyon at may mga nakabibighaning tampok at palatandaan na maaaring tuklasin. Ano kaya ang pakiramdam ng maglakad sa ibabaw ng Mars? Ano kaya ang makikita natin? Ano ba ang dapat malaman tungkol sa pulang planeta? Tara, samahan niyo akong lakbayin at talakayin ang Mars. Fourth planet. Ang Mars ay hindi ganong kaiba sa atin. Maraming pagkakapareho ang Earth at Mars. Una na ang haba ng araw. Ang solar day sa Mars ay bahagyang mas mahaba kaysa sa Earth, 24 hours, 39 minutes at 35 seconds. Mas mahaba ng kaunti ang taon nito, 1.88 Earth years o isang taon, 320 days at 80.2 hours. Pero natural lamang iyon para sa isang planetang mas malayo sa araw at mas malaki ang orbit. Sa lahat ng planeta sa solar system, ang seasons ng Mars ang pinakakahawig ng sa Earth dahil sa magkatulad na tilt ng rotational axis ng dalawang planeta, 23.5 degrees sa Earth at 25 degrees sa Mars. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay may summers at winters ang Mars, kagaya ng Earth. Malaki rin ang nagiging pagbabago ng temperatura depende sa season at lokasyon. Maaring umabot sa negative 143 degrees Celsius sa polar winter caps at hanggang 35 degrees Celsius sa equatorial summer. May polar caps din ito, tulad ng sa atin. Sa bawat winter ng mga pole, nasa patuloy na dilim ang pole, tulad din sa Earth. Sobrang lamig sa Mars. Ang atmosphere doon ay nagyayelo at nagiging CO2 ice slabs na naiipon sa ibabaw ng permanenteng polar caps. Ang mismong caps ay hindi gawa ng CO2, kundi pangunahing binubuo ng water ice. Ang yelo sa mga pole ay lumalaki at lumiit. Sa maikling video na ito, makikita mo ang kaibahan sa laki ng polar cap mula winter hanggang summer. Isa sa mga gusto ko sa Mars ay ang kakaibang spiral pattern sa yelo. Parehong poles ang may ganitong magagandang spirals na pinaniniwala ang dulot ng Coriolis effect. Hindi man nananatili ang CO2 sa mga pole magpakailanman. Kapag nagsusublime ang CO2 ice, nagkakaroon ito ng malaking epekto sa mga hangin ng planeta. Ang sublimation ng dry ice ay maaaring makalikha ng napakalakas na hangin na umaabot sa 400 km per hour na may malaking epekto sa alikabok na kalat sa ibabaw ng Mars na tatalakayin natin mamaya. Habang may pagkakapareho ang Mars at Earth, marami ring kaibahan. Mas maliit ang Mars kaysa Earth, 6,779 kilometers ang diameter kumpara sa 12,742 kilometers at mas mababa ang density nito. Ibig sabihin, mas mahina ang gravitational pull nito kumpara sa Earth. Para maramdaman ang epekto ng mahinang gravity nito, narito ang halimbawa gamit ang isang napakakisig na modelo. Earth sa kaliwa, Mars sa kanan. Makikita mong mas mabagal bumagsak ang bola sa Mars. Ito'y dahil 62% na mas mahina ang gravity ng Mars. Kung 100 kilograms ang timbang mo sa Earth, 38 kilograms ka lang sa Mars. Nakakatuwa, halos kapareho ito ng gravity ng Mercury kahit mas maliit ang Mercury, 4,879 kilometers diameter. Mas malakas lang ng 1% ang gravity ng Mars, patunay kung gaano ka-dense ang Mercury. Nagbibigay ito ng daan sa mga kahangahangang geological features, tulad ng Olympus Mons, ang pinakamataas na bulkan, at pangalawang pinakamataas na bundok sa solar system, tinalo lamang ng Rhea Silvia Peak sa Vesta asteroid. Para sa akin, medyo cheap iyon dahil nasa gitna ng malaking crater si Rhea Silvia at mula sa ilalim ng crater sinusukat. Ang Olympus Mons ay 3 beses ang taas ng Mount Everest above sea level.
Habang matarik at magaspang ang Everest, ang Olympus Mons ay mahigit 600 kilometers ang lapad. Umaabot ito sa 22 kilometers above sea level. Imposible sa Earth dahil guguho ito sa gravity. Ang tanging dahilan kung bakit nakatayo ang ganitong istruktura ay dahil mahina ang gravity ng Mars. Isa itong shield volcano, kaya mababa ang profile nito. 5 degrees lang ang average slope. Kung tatayo ka sa tuktok, hindi mo makikita ang buong bundok dahil sa curvature ng planeta. Makikita mo ang Olympus Mons mula sa space. Sa topographic map, halata itong parang higanting tagihawat sa gilid ng planeta. Sa gitna ay mga collapsed craters at ang outline ay isang napakalaking cliff face na umaabot sa 8 kilometers ang taas. Isa pang kahangahangang tampok ng Mars ay ang Valles Marineris, na parang higanting pilat sa planeta. 3 beses ang haba nito kaysa Grand Canyon at 4 na beses mas malalim. Pag tinitingnan mo ang Mars, isa sa pinakakilalang katangian nito ay ang kulay. Bakit pula ang Mars? Dahil sa malaking dami ng iron sa ibabaw. Sa paglipas ng panahon, nag-react ito sa oxygen at naging iron oxide. Sa madaling sabi, kinakalawang ang planeta tulad ng bakal sa Earth. Ito ang dahilan ng reddish-brown hue ng lupa at bato gaya ng mga larawang kuha ng NASA rovers. Dahil sa mga misyon tulad ng Viking 1 and 2, Spirit, Opportunity at Perseverance, nakikita natin ang mga tanawin ng Mars na para bang kaharap natin. Pagkatapos makita ang mga larawang ito, maaari mong isipin na patay ang Mars. Pero malayo iyon sa katotohanan. Aktibo ang Mars at maraming nangyayari sa ibabaw nito. Halimbawa, tingnan ang avalanche na ito noong 2008 na nakuhanan ng orbiter. Maraming alikabok ang tumilapon mula sa bumagsak na lupa. Ang mga dun dito ay hanggang 700 meters ang taas at 4 miles ang lapad ng view, kaya hindi maliit ang dust cloud na ito. At ito pa, alam mo bang may spider colony sa Mars? Kung takot ka sa gagamba, huwag mag-alala. 45 meters hanggang 1 kilometer ang laki ng mga ito, pero hindi sila totoong spiders. CO2 ice ang mga ito na umiinit sa spring sunshine. Ang yelo sa ilalim ay umiinit at nagiging gas na sumasabog pataas sa 1 meter thick na yelo na nagtatapon ng dark material na bumubuo ng spider-like patterns. Kuha ito ng ESA ExoMars Trace Gas Orbiter noong early 2024. Isa pa ay ang dune na ito, paulit-ulit kinunan sa loob ng 1 taon at malaki ang nagbabago. May mga ridges na lumilitaw habang nauubos ang alikabok. At ito rin ang ilang larawan ng mga fresh impact craters kung saan makikita ang natapong alikabok. Ito ang partikular na nakakatuwa dahil matapos ang impact, natunaw ang water ice sa lupa at tumagas palabas, na makikita ang trail. Ang mga kulay ay para lang ipakita ang death. Kahanga-hanga ang ibabaw ng Mars pero minsan mahirap pagmasdan dahil sa malalaking dust storms. Kapag mabilis ang hangin, kinukuha nito ang alikabok at lumilikha ng napakalaking pader ng dust na maaaring balutin ang buong planeta. Kita ito mula sa space. Tingnan ang storm noong 2012 at 1 linggo pagkatapos humupa, ibang-iba na ang hitsura. Sa isa pang larawan, kita ang storm na tumawid sa North Pole. Ang mga global dust storms ay kakaiba sa anumang naranasan natin dito sa Earth. Ano kaya ang dahilan ng mga patterns sa surface ng Mars? Ang sagot, dust devils. Madalas ang mini tornado na ito sa Mars. Nakuha ng umaabot ng 800 meters ang taas at 30 meters ang lapad. At ang shadow ay 2 kilometers ang lawak. May footage pa mula sa rover mismo. Ngayong narinig mo ang tungkol sa atmospheric phenomena sa Mars, baka isipin mong gaya ng sa Earth ang atmosphere nito, pero hindi. Para magkaparehong pressure, kailangan mong umakyat sa 120,000 feet sa Earth. Napakanipis ng hangin doon.
at 96% carbon dioxide pa ang atmosphere ng Mars. Kung bibisita ka, kailangan mo ng pressure suit. Pero kahit mahina ang atmosphere, napakaganda ng sunsets sa Mars at marami nang nakuhanan ng rovers. Hindi laging manipis ang atmosphere ng Mars. Ang presensya ng dry riverbeds ay patunay na dati ay makapalito, sapat para magkaroon ng liquid water. Saan napunta ang atmosphere? Tingin ng siyentipiko, dahil sa pagkawala ng magnetosphere 4 billion years ago, hinayaang ma-strip when solar winds ang atmosphere. May mga orbiter pang nakakita ng ionized particles na tumataka sa likod ng Mars. Ngayon, ang huli nating tatalakayin ay ang mga buwan ng Mars, Phobos at Deimos. Maliit at irregularly shaped, kumpara sa moon ng Earth, napakaliit. Kung titingala ka sa langit ng Mars, ganito sila kalaki kumpara sa moon natin. Malaking tingnan si Phobos, pero dahil sobrang lapit, 6,000 kilometers lang mula sa Mars. Pero ang moon ng Earth ay 384,000 kilometers ang layo. Maaari kang magsiksik ng ilang Earth sa pagitan ng Earth at Moon, pero isang Mars lang ang kasya sa pagitan ng Mars at Phobos. Si Deimos ay maliit at malayo, kaya parang bituin lang ang hitsura. Kahit ganon, magaganda lalong-lalo na ang solar eclipse ng Phobos na kuha ng rover. Makikita mo ang irregular shape nito habang dumadaan sa harap ng araw at umiitim ang paligid. Bago tayo matapos, isang selfie mula sa Mars. Gusto mo bang makita ang Earth mula sa Mars? Tingnan ang larawang ito. Isang maliit na tuldok lang tayo, parang bituin. Nagbibigay ito ng kakaibang perspective. Maliit tingnan ang Mars mula Earth, pero ganito rin tayo mula sa kanila. Isang tuldok lang sa kalawakan. Ang isa pang larawan ay kuha mula 80 million kilometers, kaya malabo at maliit. Pero isipin mo, tayong lahat ay nasa larawang yon. Ang Mars ay isang kahanga-hangang planeta at malamang na siyang unang bibisitahin ng tao. Nakakatuwang pagmasdan ang lugar na maaaring tirahan balang araw ng tao o ng ating mga apo. Ang pinakamalapit nating kapitbahay mula sa mataas nitong bundok hanggang sa pinakamalalim na lambak ay puno ng hiwaga na naghihintay na tuklasin. At higit sa lahat, dahil sa tuldok na yon, umiiral tayo at dapat tayong magpasalamat sa Diyos na siyang may likha sa lahat. Sana may natutunan kayo sa video. Yan lang po at maraming salamat. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, pa-like at subscribe para updated ka. See you in the next video.